أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw po ang ating pag-usapan ay isa po sa pinakamahalagang bagay, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na mga babaeng mananampalataya, na ito po ang dapat nilang malaman sa mga babaeng mayroong regla at ganoon din sa mga bagong panganak. Okay. Ano ang mga dapat nilang iwasan at dapat na pinapahintulutan sa kanila sa oras nang sila ay mayroong regla at ganoon din ang bagong panganak sa mga kababaihan? Ang pinakauna po ay yung tinatawag na salah, ang pagdarasal. Ang salah, kapag sa oras ng regla ng babae at ganoon din sa oras na ang babae ay bagong panganak, ay hindi po sila magsasagawa ng salah. Sila po ay bilang awa sa kanila ng Islam, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila po ay hindi magsasala sa panahon na ito. Dahil alam naman po natin na sa ganitong sitwasyon ay ang babae ay mayroon silang regla na kung saan ay iba ang kanilang kalusugan at saka yung kanilang yung kanilang pakiramdam. So ito ay bilang awa sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala, ay sa oras na ito ay hindi sila magsasagawa ng sala. Hindi sila magsasagawa ng sala. So mayroong regular, yung babae mayroon siyang regular na 6 days, 7 days. Dito ay hindi siya magsasagawa ng sala. Ganon din ang babae na bagong panganak, habang siya ay may dugo pa, ay siya ay hindi magsasagawa ng sala. At itong sala ay hindi rin niya babayaran pagkatapos ng kanyang regla. At ganoon din ang babaeng bagong panganak, kapag siya ay nawalan ang kanyang dugo, hindi niya babayaran yung naiwan niya na sala. Okay? So ito po ang ruling sa sala, na hindi po magsasala ang babae na may regla, ganoon din ang bagong panganak, at pagkatapos ng kanilang regla, ganoon din sa babae na bagong panganak, sila ay maliligo, at pagkatapos ay saka pinapahintulutan sa kanila na sila ay magsagawa ng pagdarasal. Ngunit hindi nila babayaran yung mga naiwan nila. Yan po ay bilang awa at habag sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na idha aqbalatil haydah fad'is salah. Kapag dumating itong tinatawag na regla sa isang babae, ganun din na pumapasok dun ang rulings ng isang bagong panganak, ay fad'is salah. Ibig sabihin na iiwan niya ang salah. At nabanggit din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kunna nahidu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam fakunna nu'maru bi qada'is sawmi wala nu'maru bi qada'is salah. Sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang mga babae nagkakaroon sila ng regla, at sila ay inuutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na bayaran nila ang pag-aayuno, pero ang sala ay hindi nila babayaran. So malinaw po, obligado man na sala, ito man ay sunna na sala, ay tinatawag na hindi po pinapahintulutan sa isang babaeng may regla, at ganun din sa babaeng bagong panganak. Yan po ay exempted po sila sa bagay na yan. Okay, may magtatanong pwede bang mag-dhikr, mag-alaala kay Allah, magtasbih, magdua? Yan po ay pinapahintulutan. Mag-dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, magdua, papasok sa bahay, bago matulog, manalangin, yan ay pinapahintulutan. Okay? Wala tayong problema dyan. Yan ay pinapahintulutan po sa kababaihan na merong regla, at ganun din sa bagong panganak. Ang hindi po pinapahintulutan sa kanila during yung tinatawag na haida, yung tinatawag na regla at saka bagong panganak, ay yung sala na obligado at saka sala na sunnah. Pangalawa na dapat malaman ng isang babaeng may regla, ganun din yung babaeng bagong panganak, ay ang pag-aayuno. Okay, ang pag-aayuno, ito man ay obligadong pag-aayuno, ito man ay sunna na pag-aayuno, ay hindi rin pinapahintulutan sa mga babaeng may regla, at ganoon din sa bagong panganak, hanggang matapos ang kanilang regla. Ngunit, ang
pag-aayuno, yung obligadong pag-aayuno, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kapag ito ay naiwan ng isang babae, naiwan niya halimbawa 6 days, naiwan niya halimbawa 7 days, so pagkatapos ng Ramadan ay babayaran niya yung naiwan niya na ilang araw. Babayaran niya yung 6 days, 7 days na naiwan niya na hindi siya doon nakapag-ayuno. Ito yung kaibahan. Ito yung nabanggit kanina sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na inuutusan sila na sila ay magbayad yung mga araw na kung saan naiwan nila sa pag-ayuno, pero hindi sila inutusan na magbayad ng kanilang naiwan na sala. So ang pag-ayuno, yung obligadong pag-ayuno ay pagkatapos ng Ramadan, yung mga naiwan ng tao ay kailangan niyang bayaran. Yan ay sa babaeng marigla at ganun din sa babaeng bagong panganak. Obligado man, ayan ay tinatag na obligado. Sa mga sunna naman ay syempre, hindi po kailangan bayaran yun dahil hindi naman po yun obligado. Sunna po yun. Halimbawa, yung Ashura, halimbawa, yung ano. Pero, ang pinakamahalaga dito, para makuha natin, yung mga kababaihan, para makuha mo yung gatipala, yung tao na siya ay mayroong intensyon na kung wala siyang regla, ay mag-aayuno siya, gagawa siya ng kabutihan, pero kaya lang, dahil sa sitwasyon na siya ay mayroong regla, hindi niya nagawa ito, ay meron po siyang katulad ng gatimpala ng nag-ayuno ng Ashura, nag-ayuno ng Monday, nag-ayuno ng Thursday. Bakit? Dahil sa kanyang intensyon. Kaya ito po pinakamahalaga. Yan ay bilang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat. Kaya nga sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, meron kayong mga kapatid sa Madina, sabi niya sa Madina, na wala tayong pinuntahan na lugar na tayo ay nakipaglaban sa landas ni Allah, maliban na kasama natin sila sa gantimpala. Allahu Akbar, sinabi ng propeta. Sabi nila, sila ay nasa Madina, pero ang kanilang gantimpala ay katulad ng gantimpala natin. Sila ay hindi nakapunta rito, nakipaglaban, dahil meron silang mga kinakailangan, meron silang sapat na dahilan, kaya hindi nila ito nagawa. So ganito rin, kung ang tao ay meron siyang intensyon na mag-ayuno ng Ashura, mag-ayuno ng mga araw na sunna rito mag-ayuno, kaya lang merong regla ang babae, bagong panganak ang babae, merong gantimpala ang kababaihan dyan, na katulad ng gantimpala mismo kapag ang tao ay meron siyang intensyon sa kanyang puso na siya talaga ay mag-ayuno. Kaya napakaganda po ito, napakalaking gantimpala po ito at pagkakataon sa mga tao, kahit yung intensyon ng kabutihan. Allahu Akbar. Pangatlo, dapat malaman ng isang babae na may regla at saka ganoon din ang bagong panganak ay yung tawaf, yung pag-ikot sa Kaaba. Tawaf, pag-ikot sa Kaaba ay hindi po sila pinapahintulutan sa bagay na yan. Maliban sa yung sa'i ay pinapahintulutan. Ganun din sa papanatili sa Arafah, sa Musdalifah, sa nagsagawa ng Hajj. Pero ang tawaf sa Kaaba o yung pag-ikot sa Kaaba, hindi po pinapahintulutan sa kanila. Pero sa ibang mga ulama, pinahintulutan nila kung ito ay dala ng pangangailangan. Ito ay sa ibang mga ulama. Kung halimbawa ang tao ay darating na mga ilang araw yung flight niya at wala siyang kakayahan na makabalik sa Saudi Arabia. Wala talaga siyang kakayahan. At hindi pa siya nakapagsagawa ng tawaful hajj. At mga ilang araw siya ay at matagal pa, ibig sabihin, matagal pa matapos yung kanyang regla. So dito, ay sabi ng mga ulama, ay kailangan niyang lagyan ng mga bagay ang kanyang masilang bahagi ng katawan para matakpan yung dugo. At pagkatapos ay siya ay tinatawag na magtawaf dahil sa ito ay kinakailangan talaga. May ibang ulama na ito ay pinahintulutan niya. Okay. Ganon din na pang-apat ay yung paghawak ng Quran. Ang paghawak ng Quran ay parehas dyan yung junub at saka yung babaeng may regla. Ganon din yung bagong panganak na hindi po pinapahintulutan sa kanila na humawak ng Quran. Hindi po pinapahintulutan sa kanila na humawak ng Quran. Ang pagbabasa naman ng Quran, nahati po ang mga ulama dito, yung pagbabasa ng Quran. Ito man ay sa ulo, o ito man ay pagbabasa sa cellphone, o pagbabasa sa sa laptop na cellphone, hindi mo diretso hawakan kasi yung paghawak talagang hindi siya pwede, no. Ang natin dito, yung babasahin mo yung sa ulo mo o kaya magbabasa ka dun sa cellphone kasi hindi naman siya Quran talaga o kaya sa laptop. Ang pinakamalapit po inshallah ay ito po ay pinapahintulutan. Ito po ay pinapahintulutan sa lalo na sa nagtuturo ng Quran. Kaya nga sabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah na kung ang tao ay natatakot siya na makalimutan niya ang Quran ay magbabasa pa rin siya
ng banal na Quran. Pero ang paghawak, hindi po pwede. Panglima ay yung pananatili sa masjid. Ang pananatili sa masjid. Kaya po, yung may regla na babae, ganun din yung babae na bagong panganak ay hindi po sila pwede na manatili sa masjid. Pwede po silang dumaan kung kinakailangan, pero ang pananatili sa masjid, yan po ay ipinagbawal sa kanila. Kaya sa Eid, Salatul Eid, ay ang utos ng propeta, ang pinakamaganda na magsala sa labas. Bakit? Kasi makakapasok at makakapunta yung mga babae na may regla sa kabagong panganak. Dahil hindi sila sa loob ng masjid, kundi sila ay sa labas ng sinasalahan. So makakasabay sila sa Eid. Yan po ang sunnah. Bakit ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagsasala sa labas, hindi sa loob ng masjid kapag sa Salatul Eid. Okay, pang-anim ay yung pakikipagtalik sa asawa. Sa mga kalalakihan nito, dapat malaman nila ito. Sa mga kababaihan din, dapat sabihan nyo ang inyong mga asawa na sa oras ng regla ay ipinagbabawal sa Islam na makipagtalik sa asawa. Hindi alam natin o hindi natin alam kung anong hikma, pero isa sa mga nabanggit ito ay mayroong tinatawag na sakit na makukuha dito. Okay? So ito ay ang Islam kasi maaari may mga bagay na hindi natin alam, yung mga hikmah, wisdom, karunungan sa bagay na ito. Pero ang Islam, walang ipinagbawal ang Islam maliban sa ito ay makakabuti sa atin. Yan ang kagandahan ng relihiyong Islam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla shay'in illa nikah." Gawin niyo ang anong gusto niyo sa babae, sa inyong asawa. Pwede niyo halikan, pwede kayong makipagkulitan, makipaglambingan, pero wag yung pakikipagtalik. Yan ay nabagit sa illa nikah. Wag at maliban sa pakikipagtalik. Yan ay ipinagbawal. Okay. Pang-pito rin ay yung ang babae kapag siya ay nasa sitwasyon ng regla ay hindi po pinapahintulutan na ang kanyang asawang lalaki na makipaghiwalay sa kanya. Ito ay haram. Ito ay haram. Sinabi sa aya, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Sabi ng Allah, o kayong mga propeta, na hiwalayan niyo ang inyong mga asawa sa kung gusto niyo silang hiwalayan, kung ito ay talagang meron kayong intensyon o anumang dahilan ito na makikipaghiwalay ang isang tao sa kanyang asawa, ay kailangan na ito ay sa oras na yung kanyang idda, pagkatapos ng kanyang tinatawag na idda. O yung tinatawag na oras na siya ay malinis. Hindi sa oras ng kanyang regla. So, ang babae kapag meron siyang regla, ay haram na hiwalayan siya ng kanyang asawa. Kailangan niyang balikan ito pagkatapos ng tinatawag na kanyang regla, ay kung gusto niyang hiwalayan, ay sa kanya pwedeng hiwalayan. Okay? So yan ang pang-pito at yan ang isa sa pinakahuling bagay na dapat malaman ng isang taong may regla na hindi siya pwedeng hiwalayan, haram na hiwalayan siya ng kanyang asawa. At isa sa mga nangyari sa mga sahaba na inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na balikan niya ang kanyang asawa dahil hiniwalayan niya sa oras na may regla ang babae, at inutusan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na balikan niya ang kanyang asawa. At pagkatapos, kung halimbawa man gusto niyang hiwalayan, ay pagkatapos ng kanyang regla ay hiwalayan niya ang kanyang asawa. Yan po ang mga bagay na patungkol sa tinatawag na babaeng may regla. Meron tayo tinatawag na al-istihada. Al-istihada, ito yung abnormal na dugo ng babae. Okay? Merong tatlong sitwasyon ito. Unang sitwasyon ay kapag ang babae ay alam niya yung tinatawag na regular days niya. Halimbawa, regular days ng babae, merong 5 days, merong 7 days, merong 9 days. So kapag alam ng tao na babae yung regular days niya, halimbawa, kadalasan ay 5 days tapos na kanyang regla. So dito ay maliligo siya, at pagkatapos, kung mayroon mang dugo na lumalabas sa kanya after ng regular niya, ito ay tinatawag na istihada. So anong gagawin niya? After ng kanyang regla, maliligo siya. Kung may nakita man siya na dugo, may nakita man siya na dugo dahil after yun ng regular niya. Okay? Ito tinatawag na istihada. Anong gagawin niya? Every sala ay magsasagawa lamang siya ng hudu. Hindi siya obligado maligo every sala. Kahit na may dugo dun, dahil yan ay hindi dugo ng regla, kundi ito ay tinatawag na istihada. Okay? Yan ay tinatawag na istihada dahil after ito ng kanyang tinatawag na
regular means. Ibig sabihin, ito ay hindi na normal sa kanya. Pangalawang sitwasyon ay yung tinatawag na wala siyang regular na araw. Minsan ay 5 days, minsan 7 days, minsan 9 days. At ang sinabi ng mga ulama ay titingnan niya kung saan malapit ang dugo. Wala siyang regular. Titingnan niya yung malapit. Kung nakita niya na yung dugo ay dugo ng regla, height. Mga babae, alam nila yan. Kapag yan ay dugo pa rin ng regla, ay tinatawag na regla pa rin yan. Pero kapag ang dugo ay hindi na kulay ng regla, iba ang kulay niya, hindi na siya yung regla, yung amoy magkaiba, yan ay tinatawag na istihada. Kapag wala siyang regular na days. Merong 5 days, maaring minsan 5 days, minsan 9 days, minsan 10 days. So dito, sabi ng mga ulama, kung pag nakita niya yung dugo na ito ay regla pa rin siya na katulad siya ng amoy, katulad siya ng kulay ng regla, ay still ito ay continuation ng tinatawag na regla. Pero kapag ang dugo naman ay ibang kulay, iba yung amoy niya, hindi siya tinatawag na regular na katulad ng dugo ng regla, ay ito ay tinatawag na papasok na sa istihada. So dito maliligo siya. Pagkatapos niya maligo, yung dugo na ito na hindi siya dugo na regla ay lang siya. Ito ay hindi regular na kaya ang gagawin niya ay kada sala ay magsasagawa lamang siya ng wudu, hindi na kailangan na siya ay magsagawa ng paliligo. Doon lang siya, maliligo siya isang beses pagkatapos nung naging malinaw na sa kanya na hindi na ito dugo ng regla, ay doon na siya maliligo pagkatapos every sala ay magsasagawa lamang siya ng wudu. Pangatlong sitwasyon, wala siyang regular days at hindi rin malinaw sa kanya. Okay? Wala siyang regular days at hindi malinaw sa kanya yung dugo. Hindi malinaw sa kanya. Okay? Sinabi ng mga ulama na titingnan niya yung pinakamahaba na ng babae na maaring ito ay 7 days. Yung kadalasan ng mga babae sa mga kamag-anak niya, mga regulars niya. Kung ito ay ito yung regulars na yung 7 days halimbawa, ito yung pinaka talaga. So dito kung di niya alam ang regular days niya, minsan papalit-palit. Tapos ganun din, hindi niya alam. Parehas yung dugo ay hindi niya makita yung dugo kung di niya mapag-ibaba yung dugo. Okay? So dito ang gagawin, sinabi ng mga ulama na siya ay yung pinakapalagian na sa kanya, yung halimbawa yung 7 days sa kada buwan, ay doon siya magbabase. Kung yun ang pinakakadalasan na dumarating sa kanya yung regla, yung 7 days ay yun ang tatapusin niya pagkatapos maligo siya, at yung mga natitira mga dugo doon ito ay tinatawag na istihada, at siya ay magsasagawa lamang ng wudu sa pagitan ng bawat sala. Ibig sabihin, bago siya magsala, magsagawa ng wudu. Bago siya magsala ng ibang sala, magsagawa ng wudu. Hindi na obligado na maligo. Meron tayong okay. Nabanggit natin sa istihada sa tatlong sitwasyon na yun, nabanggit natin kanina. Una, kailangan maligo sa yung pinakahuli na ng regla ng tao. Pagkatapos ay yung tinatawag na paano maligo ang so syempre kailangan ipaliwanag natin ito, no? Ang paliligo ng regla ay katulad ng paliligo ng junub. Okay? Ang sunna ay basahin natin una syempre yung bismillah, hugasan ng kamay, hugasan ng maselang bagay ng katawan, magsagawa ng hudu, tapos magsagawa ng paliligo, unahin ng kanan, at yan ang tinatawag na kumpletong hudu. Pero kung ang tao ay magsagawa ng diretsong paliligo, ang mahalaga ay nalinisan ang maselang bahagi ng katawan, ganun din at yung pagmumog, pagsinga, at saka yung intensyon na ito ay paliligo dahil sa tinatawag na regla. Okay, meron tayong hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abu Daud sa Ibn Majah sa Tirmidhi na tad'a as-salah ayyam aqra'iha thumma taghtasil wa tatawadda 'inda kulli salah. Ito yung tinatawag na sa hayd na istihada, istihada. Na sinabi dito na thumma taghtasil, pagkatapos ay maliligo siya, at kung meron pa lumalabas sa kanya na irregular na yun, hindi na yung normal na dugo, hindi na siya regla, pero dugo siya,
ay yan ay tinatawag na wa tatawadda 'inda kulli sala. At siya ay magsasagawa ng wudu kapag siya ay magsasagawa ng sala. Okay, meron tayo tinatawag na ruling. Ang rulings ng yung tinatawag na babaeng may regla at saka doon sa bagong panganak ay parehas. Ano lang ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba ay ang mga bagong panganak ay pinapahintulutan sa kanila ang kanilang pinakamahaba na binigay sa kanila ng mga ulama ay 40 days. Kung may dugo pa rin sila hanggang 40 days, after ng 40 days ay maliligo sila. Yung 41, 42 ay yung sitwasyon na yan, kahit may dugo siya, ay yan ay istihada. Siya ay magsasagawa lamang ng wudu kada sala. Okay? Yan ang rulings sa tinatawag na bagong panganak. Okay. Kung ang bagong panganak naman ay halimbawa after 10 days, after 20 days na wala sa kanyang dugo, so maliligo siya at siya ay back to normal. Siya na ay pwede nang magsala, pwede nang lahat-lahat ay pwede na sa kanya. Okay? Yan po ang mga bagay patungkol sa babaeng may regla at babaeng bagong panganak. Yan po ang kanilang mga rulings na dapat nila malaman. Sana po nakapagbigay ito ng kaalaman sa inyo. May katanungan ba dyan, Okay, katulad na pinaliwanag natin na kanina, yung sitwasyon ng height, 3 po yun. May regular ka na means, yun ang susundin mo. After nun, kung ano man lumalabas sa dugo, hindi na yan regular. So, gagawin mo lamang, maliligo ka sa pinakahuling araw, pagkatapos yung mga natitirang mga araw na meron kahit anong lumalabas na dugo, yan ay irregular na, hindi siya regular. So, nung gagawin niya ay magsasagawa lamang siya ng wudu every salah. Okay? So, yan po ang ating lecture ngayong araw. Sana po ay nakapagbigay ng kaalaman sa ating mga kapatid na mga kababaihan na mga Muslima. At kung may katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-message kung hindi natin ito mabigyan ng linaw agad. At kung halimbawa man may mga nababanggit tayo ng mga pagkakamali, yan ay bilang isang tao na mahina, bilang isang tao na nagkakamali. So itama niyo po tayo kung meron tayong pagkakamali. I-message niyo po ako sa Messenger at inshallah ito po ay karangalan ko po na itama niyo kung meron akong pagkakamali. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.